Bago ko i-submit nga, kailangan munang ma-check natin kung registered nga ba ito sa Securities and Exchange Commission or CIC, di ba? Or sa Credit Information Corporation para malaman natin, di ba, kung talagang meron ba itong kompletong mga dokumento para sa pagpapatakbo ng kanilang business. Hello mga beshies! Welcome na naman dito sa aking channel, and today's vlog, bubusisihin na naman natin itong isang loan app, isang pautangan online na ma-access nyo sa Google Play Store. At habang kasi chinecheck ko nga yung loan app na ito, may mga nababasa ako na nakakatanggap ng mga messages, ng mga tawag galing sa pautangan na ito or sa loan app na ito na hindi maganda nga daw at may mga kasamang pananakot. Ngayon nga, bubusisihin natin. Pero bago ang lahat, may good news nga po ako kasi every Saturday namimili po tayo ng tatlo na mabibigyan ng cash at every 25th of the month nga po nagpapag-giveaways din po ako ng cellphone. At paano nga ba makasali dito? Ang kailangan mo lang gawin ay i-comment kung ano yung napanood mo, i-like na yung video, i-share at huwag kalimutang mag-subscribe para maging updated sa announcement ng ating giveaways at syempre maging updated ka sa mga bagong videos na i-upload natin kung ano nga ba yung mga maganda at hindi magandang pwedeng mautangan online. Gaya nung sabi ko kanina, itong Prima Loan Online Peso Lending under ng Prima Fintech Philippines Lending Corporation. So dito mga beshes, dinownload ko itong app at merong nakalagay na 0.02% na daily interest at hanggang 50,000 pesos nga daw yung pwedeng mahiram dito at isang valid government ID lang yung requirements pwedeng ang makautang. Increased credit limit with reborrowing. And ayun nga, hanggang 50,000 pesos yung pwede nga nating mahiram. At ayon pa nga dito, may 90 days daw na loan terms or hanggang 3 months na payment terms. And kung makikita nyo nga, itong Prima Loan ay under siya ng Prima Fintech Philippines Lending Corporation. So, dinownload ko nga itong app at sinubukan ko mga beshies na mag-create ng account. So, bago nga tayo maka-apply dito, syempre, same lang with other loan app na naman na may mga statement, may mga privacy policy na naman at kailangan natin itong payagan sa mga gusto na namang i-access nga sa ating cellphone. So, welcome to Prima Loan app. Before you use Prima Loan, please read and understand the privacy policy. Allow Prima Loan to make and manage phone calls. From 50,000, naging 25,000 pesos lang yung pwedeng mahiram. At may nakalagay dito mga beshes na annual interest rate na 35.68%. So, di ba ang sabi nito ay annual interest rate. So, ibig sabihin, isang taon na interest rate ay 34 point something lang. Diba? So, syempre, mag-create na naman tayo nga ng ating account. Lalagay lang natin yung valid mobile number at may matatanggap na naman tayo na one-time password na kailangan lang ulit natin na may input dito. Sagutan ko na yung mga kailangang sagutan dito sa Prima Loan and hindi ko pa sinasubmit yung loan application ko. So, go muna tayo dito sa Prima Loan app at check muna natin yung iba't ibang mga reviews. At dito nga, ang dami na namang negative na reviews dito. Kagaya nito, it's a nice loan app but it comes with a high interest fee and a 7-day first due date. The second due date is 7 days after your first due date and the third is another 7 days after the second due date and so further until you complete 90 days. It would be great if it had a monthly, diba? Please do not download this app. There is a high maintenance amount which is almost your loan. The interface sucks and the agent are rude. I have already documented the harassment I received just because I am still not paid my due at 3 p.m. which by the way was not mentioned in their terms and conditions. So ito daw isa ay naharas, marami nang natatanggap na rude messages galing nga sa collector nitong Prima Loan. And sabi pa nitong isa, I applied for a loan here and had to wait for 24 hours only to get this approved. They offered a 1,000 loan amount and I was supposed to get 650 after. But after 24 hours of not hearing from them, I decided to close up and cancel the loan. Quick and easy, but they deduct processing fee almost half of the total amount. You can cancel even the application still under review. At no update regarding my loan application and the app told me to process within 8 hours after applying. It's a scam, so beware. Not useful.
high interest. For example, you loan 1,000 and you just get 650 of your loan, then payment will be 1,150 in total. But the initial agreement on the confirmation page was just 1,024. See how terrible your service. Don't recommend this loan app. May mga nakakatanggap ng pangharas nga sa loan app na ito. Sabi pa nga nung isa, this is a scam. They will collect all your information and the process of approval is almost 2 days. They will offer you small loan and the interest is high as well as their payment is within. Dahil nga marami yung mga negative reviews dito, so sinubukan ko muna na i-submit yung loan application ko nga. So binasa ko lang yung mga reviews sa loan app na ito para diba magkaroon lang din ako ng idea. So dahil sagutan ko na ito yung mga iba, so itutuloy ko lang yung application ko kanina at dito nga malalagay lang natin kung saan ko nga daw matatanggap yung loan proceeds. So via GCash nga. At kung makikita nyo mga beshes, application confirm, doon nga daw sa 1,000 pesos, 650 pesos lang yung matatanggap. Kasi nga, may paid up service fee na 350 at kung makikita nyo dito, meron pang total interest due na 24. So, mataas pa rin mga beshes yung interest nito in processing fee. At dito pa lang hindi ko nire-recommend nga sa inyo. And, ayun, bago ko i-submit itong loan application ko, i-check muna natin ito mga beshes sa Securities and Exchange Commission. And ito nga, Prima Loan, Online Peso Lending, under nga ng Prima Fintech. So, bago ko i-submit nga, kailangan munang ma-check natin kung registered nga ba ito sa Securities and Exchange Commission or registered nga ba ito sa CIC, di ba? Or sa Credit Information Corporation para malaman natin, di ba, kung talagang meron ba itong kompletong mga dokumento para sa pagpapatakbo ng kanilang business. So, dito mga beshi sa Securities and Exchange Commission, hanapin lang natin yung Prima Fintech. So, ayan nga mga beshi, existing pa rin itong registration nga nila sa Securities and Exchange Commission or registration number sa SEC, itong Prima Fintech. So, number 93, Prima Fintech Philippines Lending Corporation. Meron nga itong number or SEC registration number. Ayan, CS2019511100. At dito sa Prima Fintech, marami pala yung mga loan app na naka-under dito. So, ngayon naman mga beshes, i-check natin ito sa CIC. Kasi diba, isa kasi yung sinasabi ng mga kolektor ng loan app ay yung tipong i-report daw sa CIC. So, i-check natin itong Prima Fintech. So, dito nga mga beshes sa CIC, nung nag-check tayo, wala po akong nakita na Prima Fintech dito sa CIC website or sa site ng CIC. So, ibig sabihin mga beshes, hindi ito registered sa CIC. Pero regardless kasi minsan kung registered itong mga loan app na ito, ay matatakot pa rin sila na magsumbong or i-report ka. Kasi, diba, parang paano pag busisihin yung company nila, diba? Dito nga mga beshies sa SEC ay hindi ako nakita na Prima Fintech. Pero dito sa AMLC ay registered nga daw or meron silang registration number itong Prima Fintech. So, yun lang mga beshies. Bali, share ko lang sa inyo. And hindi ko na rin tinuloy yung pag-apply ko nga dito sa Prima Loan. Kasi nga napakataas yung fee na ikakaltas nila. Tapos kung ano yung matitira, yun lang din yung ipapadala nila. At ang worst pa, diba, ayon doon sa isa na na-aprubahan ng kanyang loan application, ay doon sa 1,000 nga ay 650 lang yung matatanggap, pero ang kailangang bayaran ay mas mataas ng 1,000 pesos, diba? Kaya isang loan app na naman hindi siya magandang utangan at hindi pa registered sa CIC. Mag-ingat po tayo sa mga inuutangan natin. Make sure na bago tayo utang, i-check natin kung kompleto ba yung loan app na yan ng mga documents sa pagpapatakbo nga ng kanilang business. Kasi, kaya ang lakas ng loob ng iba't ibang mga loan app na mangharas mga client or gumawa ng hindi maganda sa mga client kasi hindi naman pala sila registered. Hindi ko naman sinasabi na itong Prima Loan kasi itong Prima Loan nga ay registered sa SEC or sa Securities and Exchange Commission at ganun din sa Anti-Money Laundering Council kasi nung nag-check ako, meron nga din itong Prima Fintech. Kaya lang sa CIC ay wala naman, di ba? Or mag-ingat po tayo sa ating inuutangan and as much as possible kung meron tayong ibang option na pwedeng mautangan like mga kapamilya or mga kaibigan, doon na lang tayo manghiram kaysa sa iba't ibang mga loan app na ito na may mataas na interest and processing fee. So, yun lang mga beshies. Anyway, thank you for watching and please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like na din yung video at huwag niyong kalimutan na i-share. Thank you guys and see you on my next vlog. Bye-bye!
Subscribe na para makasali sa pa-GCash at cellphone giveaways na mai-announce every 25th of the month. Mechanics. 1. Find the 3 words in this video. 2. I-comment ang 3 words in order. 3. Like this video, subscribe, comment, and share. If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the links sa description at sa comment section below. Click the link and apply. Disclaimer: try or apply at your own risk.